Praise the Lord. Good afternoon po sa ating lahat. Maging ang ating mga online viewers. Tayo po na manalangin. Panginoon, muli o Diyos, kami po ay lubusan nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kung saan ay aming nga po mapapakinggan ang iyong banal na salita, na ang salita mo, Diyos, ang siyang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa. Salamat, Panginoon, sa pangyarihan ng iyong banal na Espiritu na salita at maging sa banal mong Espiritu, God. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen. Makakaupo na po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise the Lord. So, handa na po ba tayo? Pakitingnan lang po natin yung ating mga katabi, kasi pag ganitong oras talagang medyo meron kasing naglalabitin minsan-minsan dyan sa ating mga pilit mata, kaya ito po tayo. Okay. So kung handang-handa na, please open your Bible in the book of Matthew chapter 6 verse 33. Yan po yung text po natin sa hapon na ito. And Matthew chapter 6 verse 33, sabi po doon, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Kaya hanapin, saliksikin, ang kaharian ng Panginoon at ang kanyang kabanalan. At ang pangako po dyan, ang result is that anuman ang pangangailangan natin, God is able to give unto us. So our topic this afternoon, it is about priorities in life. Priority. Pag sinabing priority, ay ibig sabihin yun namumuna sa buhay natin. Kaya sabi nga doon sa ating text, seek ye first. Unang hanapin ang kaharian ng Panginoon. So, ano nga ba yung kinakailangan po na maging priority natin sa buhay natin? Number one is that God's kingdom and His righteousness before material things. So, yun po yung number one na ating pong priority na dapat sa buhay natin is that God's kingdom and His righteousness before material things. Kaya I believe na sa araw na ito, inuna natin ang Panginoon dahil sabi nga sa kanyang salita, seek ye first His kingdom and His righteousness before material things. Kaya alam ko po na wala pong mandigong dito yung kasi ang word noong 1990s, yung tinatawag na part-time ay aerobic. Yan ang word noon. Kaya pag hahanapin mo yung kapatid sa sabi, oy, nagpunta, nag-aerobic. Ang alam ko noon, yung aerobic parang exercise na ginagawa nila. Yun pala yung terminology ng part-time, nag-aerobic. Pero at least ngayon, parang hindi na uso yung aerobic ngayon So it's good because inuna natin ang pagpunta sa presensya ng Panginoon. At especially kung ito po yung day off natin. Kasi ito yung Sabbath day natin. Na kung saan ay talagang iaalay natin ang araw na ito para sa Panginoon. Ang day off natin, ang Sabbath day natin para sa Panginoon. At alam po natin na ito ay nakakalugod sa Kanya. So sabi natin, God's kingdom and His righteousness before material things. Okay. Letter A, may letter A yan, number 1 natin sa mga nag-take note. Salvation is to be the highest priority we have. Yung ating kaligtasan. Because we need salvation, mga kapatid. Every day po na buhay po natin sa mundo ito, we need salvation. Kailangan po natin ang kaligtasan. At yan po yung sabi yan, the highest priority. No? Yung kaligtasan at paano po natin makakamtan ang kaligtasan? Of course, through our Lord Jesus Christ lamang po, mga kapatid. And Matthew chapter 6 verse 26, sabi doon sa ating supporting verse, kaya sabi doon na yun yung ating highest priority dahil alam natin na ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, we are valuable in His sight. Sabi that. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Kaya nagpapatunay lamang po na mas mahalaga tayo
Kung makikita natin na yung mga ibon nga, lumilipad lang. Parang minsan nakakaingit yung buhay nila, ano? Kasi palipad-lipad lang sila. And then, buhay naman. No? Pero sabi ng Panginoon, we are more than valuable than them. Yan ang sabi ng Panginoon. So, nagpapatunay lamang po na kung mahalaga tayo sa kamay ng Panginoon, sa paningin ng Panginoon, no? Nandun po na yung kaligtasan dapat ay maging priority din po natin. We need salvation in every areas of our life, mga kapatid. Kailangan natin ang kaligtasan. Kasi kung walang kaligtasan, ay magiging kawawa lamang yung buhay natin. Palagi kang stress every day. Diba ang hirap ng buhay kung palagi iba yung emosyon mo, iba yung parang nasa paligid mo, madali kang magalit, madali kang basta. No, minsan hindi mo na iintindihan yung feelings mo, ay ibang klase pag ganun na. No, mahirap yung ganung sitwasyon. 1 Peter 1 verses 18 to 19, sabi ulit dyan, for you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life, handed down to you from your forefathers. And verse 19, sabi po niya dyan, but with the precious blood of Christ, along without blemish or defect. So, nagpapatunay lamang po mga kapatid, na mahalaga ang bawat isa po sa atin, at sabi niya dyan, nang dahil po sa banal na dugo ng ating Panginoong Jesus, ito po ang tumubos sa ating mga kasalanan, at ito po yung nagahamit para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan, salvation, dahil salvation only belongs to our Lord Jesus Christ. Siya po yung sources lamang po at wala nang iba. Kaya no wonder, sabi ng ating Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dahil wala na pong ibang pwedeng magligtas, kundi ang Panginoong Jesus lamang. So nandun po sana na ang kaligtasan po ay maging, ito po yung highest priority. Dapat kaya nga po nandito tayo because I believe na may connection dito sa salvation natin, di ba? No? Kaya andito tayo. Dahil alam natin na ang buhay natin ay hindi lamang po hanggang dito sa mundo. Kundi, ang nais natin ay life eternity na kasama po ang Panginoon. So in Romans 12 verses 1 to 2, sabi po dyan, ito po yung dapat natin ang gawin. Sabi niya, therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices. Ayan, iaano daw natin yung buong buhay natin, buong pagkatao, holy and pleasing to God, na nakakalugod sa Panginoon. This is your spiritual act of worship. Kaya nga po, ngayong araw ng day off natin, talagang dinala natin yung ating sarili sa presensya ng Panginoon. No, hindi natin sinabi, di ba, kilala ko naman ang Panginoon kahit namamasyal ako ngayon, okay lang yun. No? But praise the Lord. Dahil sabi ko niya dyan, we need to offer our bodies as a living sacrifice. This is one way na ang Diyos ay malulugod sa ating pagpupuri sa Kanya. In verse 2, sabi ko niya, verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world. So kahit nandito pa tayo sa mundo, wala na pong Kristiyanong nakikiuso. Kaya mahirap pag nakikiuso po tayo dito sa mundo. Ibang klase, wala na reklamo dito sa mundo. Ibang-iba na, di ba? Ang haba-haba nga, no, sa likod. Pag tingin mo sa harap, nako, no, iba na yung nagiging, at saka yung mga design ngayon ng damit, parang abnormal. Iba yung damit pa na yung isa mahaba ang kamay, and then yung isa wala siyang kamay. Pati nga minsan sapatos, iba yung isang kulay niya. Chinelas, di ba? So parang abnormal. No? And then sasabihin nilang magpares daw, hindi yun magpares. Kasi iba ang kulay, di ba? Di ba ang tinatawag na pair, they are the same.
The other synonym of pair is talagang twins. Diba? Twins. Pag twins, pareho. Eh kung ibang kulay, ay hindi sila twins. Hindi nito yung kanyang kapartner. Lalo na pag pinag-uusapan natin ay sapatos, tsinelas. No? So we are still in this world, pero sabi diyan, do not conform. No? Maging ang mga ginagawa sa mundo, maging ang mga pag-uugali sa mundo. Ibig sabihin, hindi na po ugali, hindi na po gawa ng mundo ang ginagawa natin, kundi mga heavenly things na po. Mga bagay-bagay na nakakalugod sa mata ng Panginoon. And then sabi niya dyan, but be transformed by the renewing of your mind. So kailangan po natin na talaga yung klase ng kaisipan ay mabago. Dahil kung hindi po mababago ang klase ng kaisipan meron tayo, babalik at babalik ka pa rin sa ginagawa mo. Kasi ang isipan, kung ano yung iniisip, ginagawa ng tao, isang bit. Kaya kung hindi mo babaguhin yung isipan mo, ay palaging yun na rin yung ginagawa mo. Kaya sabi diyan, we need to be transformed by the renewing of our mind. And then that's the time lamang po na malalaman natin ano ba yung naisin ng Panginoon, ano ba yung will ng Panginoon sa buhay po natin. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kaya kung minsan nagtatanong ka kapatid, paano ko malalaman ang kagustuhan ng Panginoon sa buhay ko? Ito, maliwanag na sinasabi sa Romans 12:2. You need to have a renewed mind in order to know the will of God para malaman natin ang kagustuhan ng Panginoon sa buhay po natin. And then letter B natin is that the church of our Lord must take priority in our lives. The church of our Lord must take priority in our lives. Kaya kung tayo po ay nasa simbahan, meron pinagdalhan na spiritual family ang Panginoon, that is our church, na kung saan i-priority natin. Alam ko naman na sa araw na ito, nag-priority po ang bawat isa sa atin dahil sabi ko nga, it is our day off at alam natin kung saan tayo pumunta. Na tayo ay pumunta o nakarating sa tahanan ng Panginoon. At ito yung nagpapakita na priority natin. It is our priority na makarating sa tahanan ng Panginoon at maramdaman ang kanyang presensya. And then number 2 po na priorities is that righteousness before the making of money. Kasi pag pera na kasi ang pinag-uusapan, minsan nawawala ang tao ng dahil po sa pera. Marami pong nangyayari pag ang pinag-uusapan na ay pera. Pag hindi na po naging wise ang isang tao at nakafocus na po siya sa pera, nagbabago na po ang sitwasyon at maaaring mapahamak ka pa. So, righteousness yung pagiging kabanalan muna before the making of money, bago pera. Kaya ang letter A natin dyan is that don't love money. Huwag natin mahalin ang pera. Ang pera, mga kapatid, ay kailangan natin sa mundo. Dahil kung wala kang pera, maaaring magiging kawawa ang buhay mo, isang it. O magiging pulubi ka, hindi ka makakabili ng pagkain mo, wala kang gagamitin sa pang-araw-araw ng buhay. So we need money, all of us. Kaya nga iniwanan natin ang ating mga family, di ba? Kayo mga mother, sacrifice, Dahil sa we need money, kailangan kasi mag-aaral ang mga anak, ang mga kapatid, kinakailangan tulungan. So there is sacrifices na nangyari because we need money. Pero ang mahirap, pag mamahalin natin ang pera. Kaya sabi niya, don't love money. Romans 12 verse 17, sabi ulit dyan, do not repay anyone evil for evil, be careful to do what is right in the eyes of everybody. So mag-ingat daw po tayo kung ano po yung mga ginagawa natin sa harapan po ng mga tao. Bakit? Dahil sabi doon sa 1 Timothy chapter 6 verses 9 to 10, idugtong natin to. 1 Timothy chapter 6 verses 9 to 10, people who want to get rich fall into temptation and a
Ayan, natutokso sila. Trap means nabibihag. Sabi diyan, and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. And then sabi dun sa verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil. Kaya ang pagmamahal sa pera, nagiging mali po ang pera pag minahal mo siya. Kasi meron minsan nakalagay sa Facebook, sabi doon, money is a root of all kinds of evil. Baka nagtatams up pa kayo doon. Mali yun. Kasi tinanggal niya yung the love of money. So, tingnan natin na baka thumbs up ka ng thumbs up. Praise the Lord, sinasabi mo doon, nagpo-comments ka, dalang nabasa mo, money is a root of all kinds of evil. Nakalimutan mo, wala pala yung first niya. Tinanggal yung the word na love. The love of money is a root of all kinds of evil. Kaya ipinapahamak po tayo pag minahal natin yung pera. Doon lang po nagiging mali, mga kapatid. Some people eager for money have wandered from the faith and cursed themselves with many griefs. So, hindi ba ninyo alam na kaya nai-scam isang tao? Pasensya na kayo kung na-scam kayo, because there is a chance na minahal mo kasi ang pera, kaya ka na-scam. Kasi gusto mong lumaki yung pera mo ng biglaan. Diba? Maganda kasi, dodoble yung kita, ganito, diba? Yung mga nangyayari before, which is, na-experience din natin as a church, isn't it? Yes, marami rin tayong nananasan. Kasi nga, ayun, maganda yung motibo, pero yung pala there is something behind. So, ano ang nangyari? Ilang beses tayo na-scam. Diba? Which is, dito natin makikita, the love of money. Kasi diba, kung hindi mo nais na maging doble yung pera mo, hindi mo yung papasukan kahit anong sabihin. Kahit anong sasabihin nila na doble, magiging 100% yung interest, ganito. Maganda yung mga benefits. Kasi kung titingnan mo at the end of the day, bakit ganon kalaki ang interest kung mag-iisip ka sa it? Pero minsan, hindi yun yung nakikita natin, kundi yung laki ng interest na makukuha natin. Lalo na pagbago yung business. Pero kawawa naman yung mga nasa gitna na, nasa ulima. Sila ang magsasuffer. Dahil wala na yung kanilang investment, napunta na doon sa una. So, nagiging mali siya. At marami na. Kaya tuloy, sabi na ko, na-scam ako. Kaya alam niyo pag sinasabing pag pinag-uusapan ay pera, at sinasabi mong na-scam ka, sorry for that, there is love of money na nasa iyo. Kaya ingat tayo, no? Okay. Ang letter B po natin is that we must place God before mammon. Mammon means money naman ito. No? We must place God before mammon, sabi diyan. Matthew chapter 6 verse 24. No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Hindi natin pwedeng pagsabayin. No. You cannot serve both God and money. Dapat unahin natin ang Diyos. God first. Dahil kung mamumuna ang Panginoon, ay susunod na lamang po yung pera. Unahin po natin ang Diyos. At dito makikita rin po natin na mayroong example in the Bible na kung saan po siya ay nawala sa presensya ng Panginoon. And Matthew chapter 19, 20 to 22. Matthew chapter 19, 20 to 22. Matthew chapter 19, verses 20 to 22. No one can serve all, sa verse 21. All this I have kept, the young man said.
What do I still lack? Yun ang tanong niya. No? And then, sinagot po dyan sa verse 21. Jesus answered, if you want to be perfect, ito daw, no? Kung gusto mo maging perfecto, mga kapatid, go, sell your possessions, and give to the poor. Lord, ang hirap. O, sinasabi dito yung kayang gawin. Hindi tayo mag-yes agad, ano? Mahirap. Lalo na pag talagang pinaghirapan mo. No? And then, ang gagawin mo lang, go, sell your possessions, and give to the poor. And you will have treasure in heaven, then come, follow me. So ito yung sinabi ng Panginoon. Pero tingnan nyo kasi yung reaction ng young ruler na ito. In verse 22, sabi niya, when the young man heard this, he went away sad, because he had great wealth. So talagang hindi niya maiwanan yung kanyang kayamanan. Pero ang nakikita ko pong problema dito is the attitude of this young ruler. Maano ba naman na kahit ganun, still yung willingness niya and yung obedience niya. Dahil ang Panginoon ay kayang-kayang ibalik. Sabi, naniniwala tayo na ibabalik ng Panginoon siksikligling umaapaw ng pagpapala. So it is a testing sa young ruler na ito. Kung sinabi ng Panginoon that you go and sell all your possessions and give to the poor. Because I believe kung sinabi sana niya, okay, Panginoon, along that way, may gagawin nila ang Panginoon. Si Abraham nga, inintay niya ng ilang years ang kanyang anak, di ba? Nangako si Lord at the age of 75, nung nagkaroon ng anak, 25 years of waiting, 100 years old si Abraham. Nung dumating si Isaac, nung nagkaroon siya ng promised son na si Isaac. And then, nung mga 2 years old siguro si Isaac, sasabihin ni Lord na, oy, Abraham, go to the Mount Moriah and offer your son. Isang napakinggan natin lahat itong kwentong ito. Oh. Ano ang attitude ni Abraham? Hindi niya sinabi na, Lord, hinintay ko siya ng napakatagal. And then, kukuhanin mo lang at gagawin mong offering. Si Abraham, he obeyed God. And one more thing talagang kilala ni Abraham kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Bakit? Because ang Diyos ni Abraham, na siya rin po yung Diyos natin, ay hindi pwede ang human sacrifices. Is that it? Kaya nga naging father of faith po si Abraham. Kasi yung kwentong yun, in spite of that, alam niya na may gagawin ang Panginoon. Kaya nga noong sila ay palakad at papunta sa Mount Moriah para i-offer si Isaac, na dala-dala ang kahoy sa kanyang likod, which is a type of Jesus Christ, because Jesus Christ carried the cross on His back. No? Kaya si Isaac na nag-carry ng wood sa kanyang likod, no, ay katulad ng ating Panginoong Jesus that He carried the cross on His back. Okay? So habang sila ay paakyat sa Mount Moriah, sabi ng anak, sabi ng Isaac, Father, andito yung kahoy. Carry nga niya ang kahoy. Pero asan yung pang-offering? No? Pero anong sagot ng ama? Hindi niya sinabi na, anak, ikaw yung pang-offering. Hindi niya sinabi kay Isaac, kundi, the Lord will provide. Isn't it? Basahin ninyo, doblehin in Genesis chapter 22, the whole chapters. Doon ninyo makikita yung talagang kwento. The Lord will provide, mga kapatid. Yun ang sabi ni Abraham. At tunay na, talagang yun bang last minute, inayos na niya yung burnt offerings na yun. And then yung anak niya, talagang ipinatong na niya doon sa may kahoy. Nasusunugi. And then, nung talagang kakatayin na niya yung kanyang anak, last minute na eh.
Kaya minsan si Lord, kumikilos ko siya ng last minute. No. Tinitingnan kong hanggang sa last minute pa, still pa rin na nagtitiwala ka sa Kanya. And then that's the time na the Lord provide. Meron ako sabit na animal na offering. Kaya alam po ninyo, minsan pag kumilos ang Panginoon, talagang hindi natin mawari, hindi natin lubusang maisip. Kaya sabi nga niya, my thoughts are higher than your thoughts, and my ways are higher than your ways. May mga pamamaraan minsan ang Diyos na ang hirap unawain, na ang alam natin, parang mali, Lord. Pero yun pala ang the best. Kasi sa ating paningin, parang mali, parang hindi tama. Pero yun pala, ay yun yung maganda at yun yung nakakabuti. Kaya na minsan po mga kapatid, no, yung pamamaraan ng Panginoon talagang hindi natin masuka. Ibang-iba talaga sa pamamaraan natin. Minsan ang tingin natin, it is a foolish things. Pero yun pala, ang maganda. Kaya tingnan natin, maging sa buhay po natin, talagang nai-experience natin ito. Na minsan, bakit Lord, ang tagal-tagal? Sa lahat po ng bagay, mayroong purpose ang Panginoon. Bakit matagal? Para sa kabutihan mo. Kasi kung ibibigay niya kaagad, baka magpahamak ka lang at iwanan mo na ang Panginoon kasi nakuha mo na. Kaya medyo tinatagal ng Panginoon. Para sa ganang preparation, para the more na ma-enjoy mo siya pag dumating, ibinuhos ang lumalagasang pagpapahas. Ganyan po ang Diyos po natin mga kapatid. Okay. Number 3. Number 3 is that the home before temporal prosperity. The home before temporal prosperity. And Ephesians 6 verses 1 to 4. Kasi sabi diyan, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Next verse. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. So dito po sa verses na ito, talagang makikita po natin na parents and children, meron silang dapat gawin. Sabihin, yung anak, honor your father and mother pag gusto ninyong humaba ang buhay. Kung siguro hindi sila naging mabait or parang sa tingin mo ay hindi naging karapat-dapat na parents, pero ang sabi ng Panginoon, honor your parents. Honor your parents. Pag gusto mo humaba ang buhay mo. Ang alam mo, hindi ka nila minahal, pero kahit na ganun ang sitwasyon, honor your parents. Because there is a promise for that. And then sabi rin dyan na tayo kung mga anak naman, ay mga parents, sabi dyan, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Kaya yung mga bata talagang dalhin natin sa Panginoon, turuan natin. Turuan natin, maging mga alaga ninyo, turuan ninyo kung paano manalangin. Ipag-pray ninyo, basahan ninyo ng mga kwentong Bible stories. Pag nagbibigay kayo ng gift, o nagre-regalo ka kayo sa mga alaga ninyo, pag birthday and Christmas, ang ibigay ninyo yung mga Bible reading, di ba? Yung mga kwento, yun ay yung ibigay ninyo. So, turuan po natin, dalhin po natin ang mga bata na makakilala sa Panginoon. Kasi yung bata, mas madaling dalhin kaysa sa mga matanda, isang gift. Lalo na pag sinabihan yung mga bata, oh, after ng church, sa Jollibee tayo. Ay, nagpaspas na lang sukatibado, di ba? Kasi may Jollibee. Kahit na yung isip na sa Jollibee, pero at least, no, nadala mo sa church,
Yun bang nakapakinig sila, nakipag-awitan, nakipagsayawan sa presensya ng Panginoon? Magandang bagay na yun, mga kapatid. Hindi man nila maunawaan, pero meron at meron na itaatanim sa kanila na salita ng Panginoon. Kaya we need also to do our part. Kaya sabi diyan, the home before temporal prosperity. No? With regards to our family. Kaya sabi diyan sa aking binasa kanina, na nandun po na we need to honor our parents and mga children naman, ilapit sa Panginoon at tulad. Magkaroon po tayo ng time. Kasi minsan ngayon, busy na si father, busy na si mother. No? Kawawa naman po ang mga bata. Number 4. The commandment to love before any other commandments. The commandment to love before any other commandment. Kasi may mga commandment pa. Pero sabi diyan, yung commandment with regards to love. And remember, love, the word love is very powerful. Matthew 22 verses 34 to 39. Sabi diyan, hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. Verse 35. Parang one of them, an expert in the law, tested him with this question. Okay, verse 36, teacher, which is the greatest commandment in the law? Yan ang tanong. Sinagot ng ating Panginoong Jesus. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Remember, in the Old Testament, there are 10 commandments of God. Samantalang sa New Testament, naging 2 commandment na lamang po. Dahil in the Old Testament, ang commandment number 1, 2, 3, and 4, ito po ang ibig sabihin sa New Testament, na love your, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Pinag-isa na po ang commandment 1, 2, 3, and 4 in the Old Testament, naging commandment 1 in the New Testament, na ang ibig sabihin, love the Lord your God, sabi diyan, with all your heart and with all your soul and with all your mind. Okay. So, pagmamahal, yan, unahin, pagmamahal sa Panginoon. To love is important because God is love. Kaya alam po ninyo, ang pagmamahal po ay mahalaga. Dahil, sabi diyan, God is love. 1 John 4:16. And 1 John 4:16, 1 John 4:16. Sabi ko doon. First John chapter 4 verse 16. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in Him. Kaya kung sinasabi po natin, nakilala natin ang Panginoon, of course, merong pagmamahal. Oh, sabi diyan, the love, and so we know and rely on the love God has for us. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig, pero yung mga hindi po nakakaintindi that God is love, nagpo-question sila. Lalo na pag iba na yung nangyayari sa kanilang buhay, nagkakaroon na sila ng mga testing, mga trials, minsan ang sinasabi ng tao, totoo bang God is love? Dahil kung God is love, bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Hindi ko nila maintindihan. Oh. But for us, naiintindihan natin, whoever lives in love, lives in God, mga kapatid. And God in Him. Kaya ang pagmamahal po ay napakahalaga. That's why, it's one of us, we need to have love. At dapat punuin po natin yung puso natin ng pagmamahal. Love covers the multitude of sin. So, very powerful po ang love, mga kapatid.
Another is that it embraces all other commandments. Romans 13, verses 8 to 10. Sabi ulit doon sa Romans 13, verses 8 to 10. Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for he who loves his fellow man has fulfilled the law. So, wala daw pong utang, sabi diyan, let no debt remain outstanding. Wala tayong dapat maging utang. Dapat ay nababayaran. Yan ang ibig sabihin. Okay? Pero sabi nito, except the continuing debt to love one another. Oh. So, yung utang ng pagmamahal. Kaya kung may utang na pera, magbayad. Diba? Sabi dyan, kasi wala daw dapat outstanding. Kaya pag may utang, binabayaran. At ang natiling utang lamang, except the continuing debt to love one another. For he who loves his fellow man has fulfilled the law. Verse 9. The commandments, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not covet, and whatever other commandment there may be, are summed up in this one rule. Love your neighbor as yourself. And this is the second commandment in the New Testament. And this is the sum up of the commandment number 5, 6, 7, 8, 9, 10 in the Old Testament. Diba sabi natin, there are 10 commandments in the Old Testament. Pero sa New Testament, naging dalawa na lamang po. So yung commandment 5, 6, 7, 8, 9, 10, ito nang ibig sabihin, love your neighbor as yourself. Okay? And next verse, verse 10, meron pa ba? Love does no harm to its neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Kaya mahalaga ang pagmamahal. Pagmamahal na kapatid. Ang pagmamahal ay makapangyarihan. Okay, number 5 natin is that self-correction before correction of others. Self-correction muna. Kaya bago natin i-correct si sister, i-correct muna natin sarili natin. Hello? No? Kasi minsan pag nagpo-correct tayo, no, sasabihin nila sa atin pag hindi natin i-correct yung sarili natin, ikaw na, mas masahol ka pa kasi sa akin. Diba na? Ganun yung sinasabi ng tao sa likuran natin. No? Lalo na pag alam nila na meron din tayong mga ugali o ginagawang hindi tama. Kaya self-correction before correction of others. And then sabi doon sa Matthew 7 verses 3 to 5. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Oh, tignan po ninyo. Nakikita mo, sabi dyan, kung sa Tagalog sana is nakikita mo yung muta ng katabi mo, pero ikaw hindi, kaya magsalamin ka na. Next verse. How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is plank in your own eye? Oo na naman, diba? Verse 5. You hypocrite. Hypocrite tayo pag ganoon. First, take the plank out of your own eye, and then you will seek early to remove the speck from your brother's eye. So it is a lesson for us also. Na mahalaga rin pala ang mga ito. Business, sabi natin, we are talking about priority of life. Ano? Kasama pala ito mga kapatid. Kasi nga naman, kung hindi tayo nagkakaroon ng self-examination, self-correction, self-discipline, paano tayo magiging ilaw at asin sa mundo? Kaya minsan naman talagang hindi lang po yung mukha natin yung tinitingnan natin sa salamin, hindi lamang po yung mga damit natin, but even po, pag nagsalamin po tayo buong buhay. No? Magsalamin tayo at kung may mga dapat alisin. Kung may mga dapat baguhin.
Okay? Para sa ganun po talaga magiging efektibo po tayo. Hindi tayo nahihiya na pagsabihan man natin ang kapatid na kung may nakikita tayong may mali sa kanya, at least alam natin na sa atin ay nakorek ka na mismo. Kung dati kang suplada, tanggalin ang pagkasuplada, at nakikita mo si sister na suplada, tulad ng ugali mo noon, ay meron ka na ngayong karapatan na sabihan siya. Kasi pinanggalingan mo yun eh. No? So, pwede mo siyang makorek, ay sister, no, hindi dapat ganyan kasi ako nung ganyan, pero tingnan mo sa akin ngayon, hindi na ako ganyan. Nabago na yung aking ugali, nabago na yung aking gawa, diba? Magiging effective po tayo na mag-correct or mag-rebuke po, mag-discipline natin. At ang pang-anim po natin, reconciliation before acceptable worship to God. Mahalaga po ito na maging priorities po sa buhay natin. Reconciliation before acceptable worship to God. Matthew chapter 5, verses 23 to 24. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you. Pati pala sa pag-o-offer natin, pagbibigay po natin ng ating mga offering sa Panginoon. No? Sabi diyan, pag meron tayong kasamaan ng loob, lalo na nasa grupo, nakikita mo, ay before pala na mag-offering ka, sabi mo diyan, no? Leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Kaya hindi pala nagiging acceptable minsan yung offering natin pag merong sama ng loob na nakatago doon sa puso natin. So, kinakailangan i-release natin, magpatawad tayo at humingi din ng tawad sa mga taong nagawa natin ng kung hindi mo man sila maabot in your prayer, Lord, kung nagkamali man ako sa ganitong kapatid, patawarin mo ako, Panginoon. Alam po ninyo, napaka-powerful po ng salita ng Panginoon. Dahil may mga testimony talaga because of the Word of God. Talagang it convicts them. And then, na-realize nila na meron pala silang ginagawang hindi tama, no? And then, ando na gusto nilang humingi ng tawad sa Panginoon, ganoon din sa taong ginawa nila ng kasalanan. No? And then, ang mangyayari ay there is reconciliation. Ephesians 4:31 to 32. Sabi na ulit, get rid of all bitterness, rage, and anger. Mga magkakapatid kasi ito magkamag-anak ba? Brawling and slander, along with every form of malice. Verse 32, be kind and compassionate to one another. Ito na pimbagay natin, mga kapatid. Maging mabait, maging maawain sa bawat isa. Forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Magpatawad. So wala po sanang magtatanim ng sama ng loob. Okay lang po na masaktan tayo because we have our emotion. Pero kung hindi na po tayo nakakapagpatawad, yun na po yung nagiging iba na. Ang nangyayari, nagiging abnormal na tayo. Ayaw natin maging abnormal, di ba? Alam natin ang meaning ng abnormal. Di ba ang abnormal? Yun bang wala namang ginagawa sa kanya, nag-iiba yung kanyang mukha. No? Nagsasalita ng kung ano-ano, nagiging abnormal ka kung ikaw ay may galit sa iyong kapwa. Kasi tingnan ko ninyo, pag meron kang tao hindi nakatawad, at bigla mo na lang siyang nakasalubong, mag-iba na ang mundo mo. Isang kit, sasama ang loob, nagsasalita ka na kung ano-ano na yung sinasabi mo against that person. So, ikaw din ang lugi doon. Imbis na masaya ka, natanggal yung kagalakan mo, why not release everything? Patawarin ang mga dapat patawarin, mga kapatid. Forgiving each other. Dahil yan po ang nais ng Panginoon. 1 John 4:20 to 21. Sabi niyo ulit, if anyone says, I love God
yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. Yung nga kapatid mo na nakikita mo, no, galit ka, how much more kaya ang Diyos na hindi mo nakikita, sabi mo. Verse 21. And he has given us this command: whoever loves God must also love his brother. Kaya kung mahal natin ang Diyos, mahalin daw din po natin ang ating kapwa-tao. No option but to love. Pag sinabing love, hindi syempre hindi mo siya kagalit, isang Pag sinabing love, hindi wala kang sama ng loob sa kanya, love na So number 7 natin, the last one is that following Christ before all things. Following Christ before all things. Talagang una sa lahat ang Panginoon. No other things. Luke chapter 9 verses 59 to 62. He said to another man, "Follow me." But the man replied, "Lord, first let me go and bury my father." Kasi namatayan. Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." Another ulit, sabi yan, still another said, "I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family." May mga alibay sila. Jesus replied, "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." Kaya kung sinabi natin to follow Jesus, talagang you move on. You go forward. Huwag ka nang lilingon-lingon. Ang ibig sabihin, mga kapatid. Huwag na tayong lilingon-lingon o di kaya sasabihin na, "Lord, hinto muna ako. Pahinga muna ako." Pahinga. You just keep on. Magpatuloy ka, kapatid. Dahil kinakailangan tapusin po natin yung ating race. Matapos po natin yung ating takbuhin. So, huwag tayong palingon-lingon at huwag na nating balikan ang mga nakaraan dahil ang nakaraan ay magiging aral na lamang po sa buhay natin. Magiging aral na lamang. Kaya tingnan po natin. And our conclusion, Colossians 3 verses 1 to 4. Dito po tayo magtatapos, mga kapatid. Na ang sabi dyan, "Since then you have been raised with Christ." Remember, Jesus is living within us. "Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God." Next verse. Set your minds on things above, not on earthly things. So kahit na nandito pa po tayo sa mundo, pero ang ginagawa na po natin dito ay hindi na makamundong mga gawain, kundi mga bagay-bagay, mga gawa nakakalukod sa mata ng Panginoon. "For you died and your life is now hidden with Christ in God." And verse 4, "When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory." So ito po yung talagang makikita po natin na hope natin, pag-asa natin. Kaya mga kapatid, keep on lamang po na ang maging priority sana natin sa mundong ito ay ang ating paglilingkod sa Panginoon. So sa mga natitirang panahon natin sa mundong ito, napakaiksi lamang po ng buhay. Diba? Hindi mo mamalayan. No? Yung paglipas ng panahon, tingnan ninyo, nakalahati na naman tayo ng 2026. Mamaya 2027 na naman, di ba? Ang limas. Ang dali, palikasin po ng panahon. Kaya sabi kami ng Sister Jingjing, yung mga alaga apo, di ba? Naging apo na. Kasi talaga makikita mo na hindi na po tayo bumabata, pero nandun na. Na talagang kung araw lang sana, nandun na sa sunset. No? Wala na sa sunrise. Kung sa salita ng Panginoon sabi doon, the span of life of a man is 70 years old. Pag more than 70, it is a favor.
grace that comes from the Lord. Kaya kung 35 ka na, ibig sabihin pala, nasa kalahati ka na between sunrise and sunset. Isn't it? Oo. So, napaka-extreme ng buhay, mga kapatid. So, wag na po natin sayangin. Kasi, ang habol po natin dito actually is the life eternity. Kasi kung walang pangako ang Panginoon na life eternity, di wala palang life eternity, di nandyan na lang tayo sa labas, di ba? Gawin natin mga gusto natin gawin habang tayo ay buhay pa. Pero dahil nga, merong pangako ang Panginoon at naniniwala tayo sa pangako ng Panginoon, kaya yun yung pinanghahawakan natin. Dahil ang buhay sa mundo ay temporary lamang. And we are hoping for a life eternity na kasama ang Panginoon, na in that place, ang buhay natin ay magiging perfect life. Isang buhay na talagang hindi natin pagsisisihan dahil pagkapiling ang Diyos, of course, magandang buhay at perfectong buhay. So yun yung nais natin. Kaya minsan yung flesh natin, maraming gusto. Pero kinakailangan na labanan natin. Huwag tayo magpatalo sa desires of the flesh. Hayaan natin ang Espiritu ng Panginoon na nandun sa puso natin ang patuloy na manguna. Na siya po yung talagang magiging number one, hindi yung desire ng flesh natin. Kasi maraming gusto po ang flesh natin. Na kung bibigyan natin ng pagkakataon, yung flesh natin ito, ay mawawala po tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya nga lumalaban po tayo eh. Ang battle po natin, hindi lamang yung battle na may problema, may testing, may trials na nangyayari sa buhay. Even personally, there is war inside. Nag-aaway ang katawan at ang kaluluwa. Pero salamat dahil nandyan ang Espiritu. So ang gagawin, hayaang si Espiritu ang siyang nasa taas. Kasi ang posisyon, mga kapatid, si soul ay palaging nasa gitna. Ang kaluluwa ay nasa gitna. Man composed of body, soul, and spirit. Okay? Yan ang status ng tao. Body, soul, and spirit. Nung tayo wala pang totally na relasyon sa Panginoon, we know that man composed of body, soul, and spirit. Kaya dahil wala pa po ang Espiritu ng Panginoon na nananahan sa buhay natin, kaya kung ano ang gusto ng body, sunod ng sunod si kaluluwa. Kasi siya ang number 2. Pero nung nanguna na ang Espiritu, hindi pabaliktad na ngayon, kasi nga, nagkaroon tayo ng Jesus sa buhay. So, ang nanguna na ay Espiritu, tingnan ninyo si kaluluwa, hindi na alis sa pwesto. Nandun pa rin sa pangalawa. Ang nagkabaliktad, si katawan, si body, at saka si Espiritu. Kaya dahil si Espiritu ang mas mataas na, si kaluluwa ay nasa gitna, kaya ang sinusunod ni kaluluwa ngayon ay ang Espiritu. At yun na po ang status natin ngayon. Nahayaan natin ang Espiritu ng Panginoon ang palaging sundin natin at hindi na po ang katawang lupa. Because our flesh, hindi na ito yung master natin, mga kapatid. Sin is no longer our master na magpapahamak sa atin. Kaya salamat sa Panginoon na binibigyan natin ng pagkakataon na dapat ang priority natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So yung paglilingkod natin sa Kanya, yung pagpupuri natin sa Kanya, talagang yan po ang nandun po na talagang gawin natin sa buhay natin. Na maging partner po natin ang Diyos every day in our life. Dahil meron siyang gagawin sa buhay ng bawat isa. Amen. Panginoon, salamat po God sa iyong salita. Na minsan pa po God, ipinaalala mo po sa amin po God, na ang priority namin Panginoon ay ang maglingkod sa iyo God. To seek first your kingdom and your righteousness. Alam po namin, Panginoon, na minsan merong struggle God na nangyayari.
There is war inside us, Lord. Pero salamat dahil nandyan ka, banal na Espiritu. Ang Espiritu mo, Panginoon, ay nananahan sa bawat isa sa amin. Ang sabi mo rin, O God, that we are the temple of the Spirit. Kaya alam po namin, O God, na ito po ay makakayanan namin, ma-overcome namin, dumating man po ang tentasyon sa buhay po namin, nandiyan ka, Panginoon, na hindi mo po kami bababayaan. Kaya patuloy, O God, nahawakan mo, tulungan mo kami, Panginoon, palaguin, patatagin sa aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Na makitaan mo, Panginoon, ang bawat isa na tunay na naglilingkod sa iyo ng buong puso at katapatan. Maraming salamat, O God, at ibinabalik ko sa iyo mataas ng pagpuni sa pangalan ni Jesus. Amen.